Hi guys! Welcome back sa ating channel, and for this video we will do an unboxing of our newly bought and a very important component of a mobile home, the Bluetti Power Station. Ipapakita ko sa inyo what's inside this box, how to set it up, and more. I-share ko din sa inyo why I choose this specific product and model. This is not a sponsored video, so rest assured na at the end of this video, I will give you my honest and unbiased opinion about this product. Kung ready na kayo, let's go! Bluetti AC200 Max is a portable power station with 2200 pure sine wave inverter and 2048 watt-hour battery capacity. It costs 99,000 pesos, but you can get it from authorized seller for as low as 80 to 85,000 pesos. Baba muna natin siya. Medyo mabigat to. This particular model is the AC200 Max. It has a 2,000 kilowatts na power inverter and a 2,000 kilowatt hour na battery capacity. So, unang makikita natin dito is itong warranty card from Bluetti. Now, I bought this particular model sa Lazada at the Bluetti store. I'll link them in the comments below. So, kasama din is yung kanyang user manual. So, makikita nyo dito is kung paano nyo dapat gamitin yung Bluetti, kung paano siya set up, and kung ano yung mga maintenance niya and other procedures like inputs and outputs and so on. And we have the Bluetti power brick. Yan. Ang power output nito is 500 watts. According to them, it can charge the Bluetti from 0 to 100% by 6.5 hours. We'll see about that. Next is itong pouch na to, which I think contains, ayun, tama, yung mga power cables ng Bluetti. Yan. So, isa-isayin natin siya. Okay, so ito yung cable para dun sa inyong power brick from 220 tapos dun sa kanyang input. Ayan, ito I think iba't ibang mounts. Hindi ko pa sila sure kung para saan. First time ko lang din sila makita. Pero I would guess na these are different types of connections for your solar. Kasi yung solar, meron siyang iba't ibang connection. Merong ganitong type. Tapos meron din ito. So ito naman is, I think, connection naman from your car, for your car to Bluetti. Mas maliit na power ang kaya syempre i-charge nito, so mas matagal nyo siyang ma-charge using the car battery. Alright, so I think last but not the least ay ang actual Bluetti power station. Ang bigat! Mabigat siya! So, ito na ngayon yung actual unit natin ng Bluetti. This is AC200 Max. Yun nga, it has 2,048 watt-hour battery capacity with a 2,000 kilowatts na inverter. So, ano nga ba itong Bluetti? And para saan siya? Ano yung mga use cases niya, di ba? Pwede mo siyang itulad sa generator. Kung ang generator, ang fuel niya ay gas. Sa Bluetti naman na power station, fuel niya is yung battery. Yung difference between those two, hindi na muna natin i-tackle for this video kasi nga unboxing and setup video lang to. So siguro daanan natin siya later on. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung nandito, ano yung mga nakikita natin dito sa Bluetti, yung front facing niya. So unang-una sa lahat is yung kanyang power button. Ito. Yan, meron siyang power button. Nahati din siya dun sa dalawang parts. This part contains the direct currents and this part naman is yung alternating currents. Siguro i-tackle ko in the future episodes kung ano ba yung AC and DC. Pero hopefully meron kayong somewhat idea on what it is. Ito mga nandito sa wrap, ito yung mga outputs ni Bluetti. Ito nga yung mga direct current outputs natin ng Bluetti. Ito 12 volts, meron siyang cigarette lighter na connector. While ito naman 12 volts, 30 amperes. Iba naman yung kanyang connector. What we have here naman is another 12 volts na 10 amperes. Different na naman yung kanyang mount. Ito yung mga bilog na type na 12 volts. Next is yung ating USB-C output.
Right now, ang alam ko lang na gumagamit nito is USB-C to USB-C are iPhones or MacBooks. Hindi pa ako nakakita ng iba na gumagamit ng USB-C to USB-C connector, usually USB to USB-C. Mamaya i-test natin siya. What we have here naman in the right side are USB-A connectors. So kung meron kayong mga smartphones na USB-A ang kanyang dulo, pwede kayo mag-charge dito gamit ang inyong cable. Hindi ko alam kung bakit sila maghiwalay, pero para sa akin, parehas lang sila. Yan, 5 volts, 3 amperes. Ito naman is 18 watts. And dito naman tayo sa ating AC or alternating current na outputs. Meron tayo ditong 4 na 220 volts na saksakan. Yung mga usual na nakikita natin sa ating mga bahay. Yan. So, 4 sila. It will support up to 2,200 watts of load. Last item sa ating alternating current is itong same din naman, 220 volts din, pero iba lang yung kanyang connector. Nakalagay dito, recreational vehicle use only. So, tingin ko, magagamit mo lang to sa mga countries na mayroong mga recreational vehicles katulad ng US or Australia. So, yan yung ating alternating current output. Dito naman sa taas is yung wireless charging output. Now, this supports 15 watts charger sa mga devices na nagsusupport ng wireless charging. So, mamaya i-test natin din siya. Kung dadalhin nyo to, marami kayo masasaksak simultaneously dito sa output na to. Balik, punta naman tayo dito sa kanyang inputs. Okay, so meron tayong 4 na inputs dito. This one will be coming from the solar input, yan, or the car battery. So nakita ko siya, ganyan yung itsura niya. Which is nag-click na sa akin na ito yung ganito pala siya gagamitin. So, meron tayo dito female connector ng solar. Pakita ko na sa inyo, baka makalimutan ko pa eh. Ko-connect mo siya dito, di ba? Yan. Make sure na maganda yung connection. Diroscast siya. Tapos, ito na ngayon, pwede nyo siyang i-charge from the car battery, which is itong cigarette lighter connector. Kasi female yan, no? Female. Yan, pwede nyo siya i-connect dyan. Hindi naman kayo magkakamali kasi para siyang Lego. Yan. Tapos, ito naman, coming from the solar. Kung kailan nyo sa i-charge, coming from the solar panels, ito na yung connector ng inyong solar panel. Ito yung ating solar power input. Ngayon, it is rated 10 to 145 volts, tapos 15 amperes. Ibig sabihin, ang maximum na kaya niyang i-accept as solar input is 900 watts. By charging it through solar panels, kung let's say meron kayo maximum output for the solar panels, it will take around 3.5 to 4 hours to fully charge this unit. Next is ang ating adapter. Ito yung brick adapter natin ng Bluetti. This is 500 watts. Actually, more than 1,000 watts siya. Pero si Bluetti, ang tinatanggap lang is 500 watts. Hindi ko alam kung bakit. Bakit mas malaki yung Bluetti? Bakit mas mabilis siyang i-charge sa solar kaysa sa 220? Why? Hindi ko alam. Ito yung connector. Lagay nyo lang siya dyan. Tapos mag-charge siya. Mamaya pakita natin yung actual. Tapusin lang natin yung iba pang parts ng Bluetti. So, ang next naman is itong dalawang battery extension. So, ito din yung one of the reasons kung bakit ito yung unit na pinili ko. Kasi you can actually extend yung battery capacity niya. With one caveat is you can only use the Bluetti battery pack extensions. Which in my opinion cost more than other lithium iron phosphate na battery. Pwede nyo i-extend yung battery capacity niya by providing Bluetti battery extension. So tingin ko maliit lang yung markup nila dito sa power station. Tapos kumikita sila dun talaga sa battery extension. Medyo mahal yung battery extended battery capacity nito. So yan yung ating Bluetti. I-operate natin siya, tingnan natin kung ano yung makikita natin dun sa screens niya. Okay, so i-on natin siya. Meron naman yan dapat na charge. Ito ano siya dyan
So makikita nyo, nag-initialize na siya, and a more obvious feedback na nag-on na yung ating Bluetti is itong kulay green LED lights dito. Ilapit natin yung screen. Medyo kita na siguro. Okay, so ito yung panel niya, screen panel. Dito nyo makikita yung summary no usage ng ating Bluetti. So ito, PV or car. Ito yung mga inputs ni Bluetti kung nag-charge siya. Yan yung mga visual notifiers niya dyan. Dito naman is kung ilang DC load or AC load yung kanyang ginagamit. And right now, naka-off ang ating DC and yung ating AC. So yun yung basic na makikita nyo on your Bluettis. Try mo natin i-on is yung DC. Pakita ko sa inyo na pagka sinaksak nyo yung laptop nyo dito, hindi siya magagana kasi naka-off yung ating power. What I have here is yung aking laptop. Tapos meron tayo nitong USB-C cable connector. Tayo natin siya i-connect. Tingnan natin kung magcha-charge siya. Of course, expected natin is hindi kasi naka-off ang kanyang DC power. Yan, as expected, makikita nyo hindi nagcha-charge yung ating laptop. So try natin i-on itong DC power. Okay. On. Yan, may notification. So charge siya na yung component niya. Meron siyang 100 watts na output. Pero syempre kung ano lang yung supported syempre ng inyong laptop, yun lang din yung gagamitin niya kasi ganun nag-work si USB-C. Kuha tayo ng cellphone para dito. Okay. So nagsusupport to ng wireless charging. Nantayin lang natin. Ayun, nag-open, di ba? Sabihin, nag-charge siya. Tapos kung mapapansin nyo, pretty quiet naman yung ating Bluetti. Wala tayong naririnig na background noise as of the moment with this load. So DC load, makikita natin na meron siyang 54 watts, 50 watts na power output. So yan yung rate na kung paano niya i-drain yung 2,000 watt-hour na capacity. Pero kita naman natin na nagcha-charge yung ating cellphone. So try naman natin i-on itong AC na voltage. So gawin natin, meron ako ditong electric fan, diba? Para malamig-lamig tayo dito. I-on nyo lang yung AC, walang kita, AC output. Ba't ba kasi kayo naka-dark mode, Bluetti? Naka-dark mode. Hindi ko kita ha. So, ngayon naka-on na. Actually, off muna pala natin. Para makita nyo na, syempre, pag naka-off, walang power dito sa ating 20 volts. Diba? Wala. Okay. So, on na natin ito. So, on natin yung ating AC. On. And magic. So, makita nyo yung power dito. Ayan, 67 watts. Actually, kuha ko ng mas malaki kasi nga 2,200 watts naman siya. Okay, try natin. Ayan. Meron tayo ditong angle grinder. Sana hindi masyadong malakas yung ng electric fan. Now, this is a 700 watts na angle grinder. Pero yung nakikita natin sa screen is 400 watts lang, di ba? Kasi mag-aano pa siya ng 100 ng additional wattage kapag meron na siyang load. Ngayon, right now, wala siyang load di ba? Itong angle grinder na to. Kaya, yun lang yung kanyang power na kino-consume. Kita naman natin, di ba, na nag-work na yung ating Bluetti. Nakikita natin yung feedback ng wattage sa DC and yung feedback din ng wattage sa AC. Pakita ko naman sa inyo kung paano charge itong ating Bluetti. Ang mapapakita ko lang sa inyo ngayon is kung paano siya i-charge dito sa grid. Kasi wala pa tayong solar panel.
Inaalam ko pa kung ilang solar panel yung dapat kong bilhin sa ating requirements. Yan, okay. Ito ang ating 220 volts na source. On lang natin siya. Yan. So yung naririnig nyo, yun yung galing dito sa ating power brick. Makikita nyo meron siyang feedback. Connect lang natin to. Tapos ngayon, wala pa siyang output dito sa kanyang grid. Connect lang natin siya dito. Okay. Yan, connected na siya sa power. Naglalaro sa 450 watts yung kanyang power input. Okay. And another visual cue is itong LED light, magiging red siya kapag nag-charge yung ating Bluetti. Pag fully charged naman ng ating Bluetti, tingin ko magiging green na to. Sana bearable yung background noise. Medyo maingay itong Bluetti. Ito din tingin ko nag-iingay din siya kapag mataas na yung kanyang load, mag-iingay na yung kanyang fans. Right now, hindi pa gumagana yung mga fan niya, di ba? So, pakita natin yung ano ba yung mga settings sa loob nitong ating Bluetti. So, makikita nyo, pwede natin siyang palitan ng language. Ang nakikita ko lang right now is English and Dutch. Tapos, yung output frequency niya nakaset to 60 Hz. Usually, pag binili nyo yung Bluetti sa inyong region, nakaset na naman siya sa region nyo. Search tayo dito sa Pilipinas, so ito yung ating gamitin kasi ito yung usual frequency ng ating mga appliances. Ito yung try nyo wag palitan kasi possible nyo masira ang inyong appliances kapag pinilitan nyo tong output frequency na yan. So dito lang tayo sa 60 Hz. Next naman is yung DC input source. Makita nyo, ito pwede nating i-on itong PV, di ba? Hindi ko sure kung ano tong toggle na to, yung DC input source. Pero I would assume na may kinalaman siya sa pag-charge, kung saan manggagaling yung charge niya. Siguro sa others, baka dalawa yung gumagana, pero pagka PV, baka isa lang. So, hindi i-confirm ko na lang kapag meron na ako nung solar panels. Eco mode, kapag walang na-receive na output, yung inverter sa loob ng Bluetti, automatically na siya mag-off. Yung DC output, however, it will not be affected. Yan. Pero off na natin to. Text sound, ito yung sound. Wala na yung feedback sound. Hindi ko alam kung naririnig yung feedback sound. Sa next settings naman ng ating panel is makikita nyo yung connectivity states nito. For example, kung ano yung status ng Bluetooth niya, currently naka-disconnect siya, kung naka-on ba or naka-off yung Bluetooth, and some of these battery settings, hindi pa ako masyadong familiar. Pero for this Bluetooth, pwede nyo kasi i-connect yung Bluetti nyo sa smartphone application na meron siya. I-share ko na lang siya in the future videos. Pero for now, the next settings, meron din tayo ditong backlight, brightness. Sleep time naman is yung tungkol pa rin dun sa panel. So, pwede nyo siyang gawing 30 seconds to save more energy. Next is, last item sa settings niya is yung date settings lang. So, meron siyang date dito sa taas. So, kita nyo naman na tama yung ating date settings and yung ating time settings. Pwede nyo din siyang i-reset. Ayan, nag-sleep na siya. Pwede nyo din siyang i-reset to factory settings using this screen. That's it for the settings na meron dito sa Bluetti. Siguro yung ibang settings dito, paglaruan ko na lang. And so that I can share it with you in the future episodes. But for now, yun lang muna ang meron tayo for today. Mag-create na lang ako ng another video about kung paano siya gamitin and yung other aspects niya. Kasi kakadating lang yan sa akin. So hindi ko pa talaga alam kung ano yung kaya nito. So this is more of a initial impression, review, and unboxing. So, let me tell you yung initial impressions ko about this product. Okay ako sa kanya, sobrang dali naman niyang i-set up. Obvious na obvious ito na this is a power button. Tapos marami kang DC outputs dito, marami kang device na pwedeng i-charge. Plus, nagsusupport din siya ng wireless charging. So very convenient din yun. Isa pa is, syempre, since this is portable power station, pwede natin siyang ilabas ng bus. Pwede natin siyang ilabas ng bus, tapos punta siya somewhere, let's say camping or whatever. And I think maraming use cases itong Bluetti na to, hindi lang siya for
your mobile home or for camping. Pwede din siyang home backup system. Even though hindi ko pa binubuksan yung user manual niya, sobrang straightforward naman niyang gamitin. Makikita mo na high quality naman yung kanyang build, and yun lang, comment ko is mabigat siya. Which is, I don't think na kayang isolve ng Bluetti at its current state kasi yung bigat niya is nagde-depend dun sa battery capacity. So I think okay lang yun. Ganun talaga siya, ibig sabihin. Ang gusto ko nga sa kanya is yung kanyang battery extender, diba? Pwede ka mag-add dito. Siguro ang comment ko lang, sana pwede ang third party. So nilimit kasi nila to Bluetti lang, Bluetti products yung pwede mong i-extend na battery capacity. Sana pwedeng third party kasi mas mura yung pwede mong makuha with a larger capacity. In the next episodes or in the next video, try ko siyang i-operate in a day-to-day basis. Then I can give you a much more comprehensive review of this product. But for now, that's all for today. Thank you for watching and see you on the next one. Bye!